Hello mga kaibigan! Good news! Mga kaibigan, para sa ating mga ka-BBM, no? At saka sa mga pro-admin. Alam niyo ba mga kaibigan, itong post ng PTB4, guys, patuloy na pinagkakatiwalaan at sinusuporta ng mga Pilipino si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Siya po ang nakakuha sa pinakamataas na approval and trust rating sa lahat ng government officials. So, tingnan natin mga kaibigan, kung ano ba ang nakuha ng ating Pangulo. Patay sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research, nakakuha si Pangulong Marcos Jr. ng 69% trust rating at 66% approval rating. Samantala, nakakuha naman si VP Sara Duterte ng 59% trust ratings at 52% approval rating, habang nakamit naman ni Senate President Francis Escudero ang 67 trust rating at 65% approval rating, at ni House Speaker Martin Romualdez ang 61% trust rating at 62% approval rating. OMG! So, mas mataas na po ngayon si Speaker Martin Romualdez kaysa kay Sara Duterte. Wow! No, 'di ba? Palagi yung inaapi si Speaker Martin Romualdez. O, tambalos-los issue, sinasabi ni Sara, at talaga namang kinukutya niyo palagi na hindi mananalo, na wala pang 1%. O, pero ito ngayon, 'di ba? Resulta ng inyong kagagawan. O, you cannot blame anybody, 'di ba? So mga kaibigan, bakit kaya? Bakit kaya bumaba ang survey ni Sara? Tingnan po natin. Guys, eto sa aking pag-aanalisa. Unang-una, nakita ng taong bayan na si Sara Duterte ay ayaw po niya ng accountability. 'Di ba? Gusto lang niya ng budget, gusto lang niya ng confidential funds, pero wag mo siyang tatanungin. Ayaw niya na tatanungin mo siya. At kapag tinanong mo siya, sasabihin niya na pinupolitika mo siya at sasabihin niya na inaatake niyo siya. 'Di ba? O, nung tinanggalan siya ng confidential funds, ang ayaw daw ng confidential funds ay galit sa kapayapaan. Ang ayaw ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. O, nagising na lang tayo, lahat tayo, kalaban na ng bayan. 'Di ba? So, ganyan po. Si Sara Duterte, yung isang klase ng politiko na kapag siya ay kine-question mo, babalik niya sa'yo yan, questionin ka niya, at ikaw ay kanyang sisiraan at magbabato siya ng maraming issue sa'yo. So wala po siyang accountability. Ayaw po niyang sumagot sa mga katanungan ng taong bayan. 'Di ba? So nakita po yan ngayon ng taong bayan, at marami po sa atin ang matalino, bukas ang kaisipan, bukas ang puso, at nakikita nila na ganito ba ang isang government official? Vice President pa lang to. How much more kapag naging Pangulo ng Pilipinas yan? Aba, delikado ang taxes natin, delikado ang buwis, ang kaba ng bayan. Dahil kita mo bigyan mo lang siya ng pera at ayaw niya sumagot, ayaw niya ng accountability. Samantalang doon sa mga tseke, sino ba ang mga nakapirma? Halos siya lahat ang pumirma, 'di ba? Kaya kitang-kita doon. Sabi nga doon sa hearing ng House of Representatives, guys, pwede na siyang sampahan ng plunder dahil sa dami, no? 3 tseke ang lalaki at lahat siya ang nakapirma. So, mga kaibigan, ano pa? Nakita din ng taong bayan ang kanyang pagiging brati. Biruin mo utusan mo ba naman ang presidente? Kausapin mo nga yung na ako ang gawing priority. Hindi ikaw. Di ba? Bossy. Ina-underdog mo ang ating Pangulo. Inaapi mo ang Pangulo natin. Hello. Ang Pangulo, ang palaging priority, kaya nga Pangulo, Vice Presidente ka lang, spare tire. Di ba? Guys, ang Pangulo natin, maraming functions yan, maraming mga events na pinupuntahan, mga mahalagang mga events. Kakancel para lang sa kanya, para unahin siya. Di ba dapat alam niya kung saan siya lumulugar? Pero iba parang nagfi-feeling siya na presidente ng Pilipinas.
'Diba? So nakita yan ng taong bayan at ayaw ng taong bayan na ganyan ka-epal ang isang politiko. Dapat matuto kang lumagay sa sarili mong lugar. Busy ka lang. At presidente, si PBBM. Pangatlo, nakita din ng taong bayan na wala siyang pag-amin. Hindi man lang siya marunong mag-sorry. Nasaktan ang feelings ni F. Elisa dahil sa ginagawa nila, pagmumura sa ating Pangulo, araw-araw na ginagawa ng Duterte camp na binabalahurang ating Pangulo pero okay lang sa kanya. At nakita pa siya ni F. Elisa na tumatawa habang sinasabi ni Duterte na bangag daw ang Pangulo. Tapos nung nag-confess si F. Elisa na kanyang nararamdaman, binabaliwala niya. Guys, nakita ng taong bayan to. Di ba dapat, kung tama sana itong si Sara Duterte, dapat ang ginawa niya ay nagsorry siya. Di ba? On behalf of my family, I want to apologize. Ganyan, 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 ganyan. Tapos ang lahat. Di ba? Walang usapan. At yung mga tao, lalaki pa or tataas pa ang respeto sa kanya dahil, Vice Presidente, marunong mag-sorry. Marunong siyang kilalanin yung mali ng pamilya niya. Kaso hindi nagmayabang. Wala naman daw kinalaman yung feelings ni F. Elisa sa trabaho niya, sa mandato niya. Parang gusto niyang ipamukha na siya may mandato, si FL wala. Yabang, di ba? At bratinela pa. Kaya nakita yan ng taong bayan, mga kaibigan. Kaya eto, patuloy siya na bumababa sa mga ratings. Sino lang naman ang may gusto sa kanya? Of course, yung mga taga Davao, yung mga DD sheets. Pero wag ka, dahil hindi lahat ng taga Davao ay maka-Duterte. Dahil marami akong kilala, kaibigan sa Davao, mga vloggers pa nga na ayaw sa mga Duterte. At alam at kilalang kilala kung sino sila sa kanilang lugar. Diba? So mga kaibigan, ayun ang dahilan, no? Isa yan sa mga dahilan kung bakit patuloy na bumababa ang trust and approval ratings ni Sara Duterte. Ano pa? Yung palagi niyang no comment sa issue ng West Philippine Sea. Yung kanyang pagiging pro-China. Na kapag ibang mga issue, ang bilis niyang magbitaw ng mga salita. Pero pagdating sa pambubuli ng China, never siyang nagsalita against China. Never niyang tinuligsa yung mga ginawa ng China. Diba? Meron na tayong nasugatan ng mga Coast Guard, Navy. Meron na tayong naputulan ng kamay, pero anong ginawa niya? Wala. Tahimik siya kapag mga ganong issue. Basta tungkol sa China, sa pambubuli ng China, tahimik siya. Para bang ayaw niyang saktan ang puso ni Xi Jinping. Diba? Ano pa mga kaibigan? Yung kanyang hindi siya marunong sumagot. Yung ginagawa niya mga kaibigan, no, na pa-press-con, ginagawa niya na may mga script, diba? Ayaw ng taong bayan yan. Kasi nga naman, paano kapag naging presidente yan at pumunta yan sa ASEAN, pumunta yan sa United Nations, anong gagawin yan? May mga abrupt questions na itatanong sa'yo pagkatapos hindi niya alam ang isasagot. Tatawagin niya, nasaan si Yusek? Nasaan si Asek? Nasaan to? Diba? Yung kanyang mga Yusek, Asek, ang palagi niyang itinuturo kapag merong mga questions at ayaw niyang sagutin yung mga tanong. Siguro, hindi niya talaga alam kung ano ang isasagot. So mga kaibigan, isa po yan sa mga dahilan. Pero ang pinakadahilan talaga lahat nito ay yung hilig niya sa confidential funds. Na nung panahon pa pala nung mayor siya, ay talamak na lumulobo ang kanyang confidential funds. Diba? Pagkatapos, walang accountability. Gastos lang ng gastos. Hindi natin alam kung saan napunta ang gastos. Safe houses na napakamahal. Diba? So, yun mga kaibigan ang dahilan kung bakit patuloy na bumababa ang approval at trust rating ni Sara Duterte. Real talk yan mga kabayan. Walang plastikan, walang personalan.